Ang Buhay OFW ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Megaworld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes, EGI, E-Ganzon Incorporated, General Building and Engineering Construction Company, The Malaya Business Insight. Nagtala ng panibagong record ang remittances ng ating mga OFW noong nakaraang Hunyo ng kasalukuyang taon. Umabot sa $1.8 billion, tumaas ng 4% kumpara sa $1.7 billion noong Hunyo ng nakaraang taon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong ate Marisa Dalmar at ito ang Buhay OFW. Ngayong gabi, ihahatid namin sa inyo ang kwento ng ating mga kapatid mula sa Syria. Aalamin natin kung bakit tinalikuran ni Regina Ong ang pag-aaral ng abogasya para makapagtrabaho abroad. Kilalanin ang Pinay nurse na natulungan ng NEAC at mag-aral tayo ng bookkeeping para makapagtrabaho abroad. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Buhay OFW. Doon sa pwes na yun, may putukan po. Mag-iRemit, iRemit, may ngiti sa bawat padala. iRemit, iRemit, mag-iRemit. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. At ang launching nito ay magaganap sa October 15 and 16 sa Glorieta Activity Center. May pagkakataon kayong ma-feature ang mga kwento nyo sa abroad. Kaya't mga ate at kuya, tara na! Join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 22, 2013 sa Quezon City Circle. See you there! Ang Heroes Helpline ay hatid sa inyo ng Environment Solutions, Flood Barriers, Flood Protection, Flood Management, Southville International School and Colleges, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames, The Manila Times, Drive It, EIFS Systems, as green as it gets. Nagpapasalamat kami sa OWA sa pagbibigay ng pagkakataon sa Buhay OFW para makapanayam natin ang mga kapatid natin mula sa Syria. Ngayon naman po ay makakasama natin si Rosemary Balueg, Christy Orais at Mary Rose Cadorna. Mary Rose, kumusta ka na? Mabuti po, ma'am. Ilang taong ka na? 26 years old. Taga saan ka? Galing Mindanao sa Davao. Kumusta naman ang naging experience mo sa Syria? Okay naman po yung amo ko. And then, kaso nga lang, maraming bawal. Ang bawal yung bawal makipag-usap sa mga tao, and then bawal makipagkaibigan, tsaka bawal maggamit ng cellphone. Eh, yun lang po. Mabait naman yung amo ko. Kaso nga lang, dapat, siyempre, katulong lang tayo doon. Kailangan nating sumunod. Ano nangyari sa'yo nung nagsimula ang gulo sa Syria? Na-experience ko po kasi malapit yung doon sa amin yung putukan. Doon ako, nagulat po ako noon yung malapit lang sa amin, parang barangay lang, ma'am.
may sumabog na isang building doon. So, umaga yon na doon ako sa taas. So, sa 4th floor po yung kwarto ko. So, pag alas 7 yata yun ng umaga, may sumabog. So, yung kwarto, yung ano ko po, yung kwarto, parang nalindol. O, so, nagulat ako. Sabi ng madam, sabi ng amo ko, tinanong niya ako kung uuwi ba daw ako o hindi. Hindi ko pa alam, madam, kasi 3 years yung contract. Ang bala ko, tatapusin ko lang. Kaso natatakot din yung amo ko, ayaw din nila ako mapahamak. Sa Damascus po, malapit lang sa amin yung putukan, yung bago nga ako umuwi dito, nung bago ako hinatid ng amo ko, nakita nga namin yung helicopter na paikot-ikot doon sa lugar na yon. Nagpasabog sila ng bomba doon sa kasi doon sa pwes na yon may putukan po. And then nagpanik yung mga amo ko na, Mary, ganun, uwi ka na lang kasi natakot kami sa iyo. Ayaw namin na madamay ka kasi may pamilya ka, may mga anak. Ayun nga, hinatid ako ng amo ko doon. Naiyak yung amo ko. Salamat sa iyo, Mary Rose. Thank you po, Ate Marisa. Kahit po isang undocumented OFW si Mary Rose, ay natulungan pa rin siya ng OWA para makabalik sa Pilipinas. Pero dahil hindi po siya dumaan sa OWA, hindi po siya makatatanggap ng tulong pinansyal. Pero meron naman daw pong tulong na manggagaling sa DSWD. Taga Davao din po si Christy Orais. Meron siyang 2 anak. Sa kagustuhan niyang tulungan ng kanyang asawa na isang driver sa Davao, sinubukan niya magtrabaho sa Syria bilang household service worker. Nagbayad po siya ng 25,000 pesos bilang placement fee. Kumusta naging amo mo sa Syria, Christy? Okay, mabait sila. Ano ang trabaho mo? Bahay. Bahay lang, wala kang ibang inaalagaan? Wala. Ilang bahay? 2. Ano naman na naging problema mo? Hindi nila gustong umuwi ako kasi ipatapos nilang 6 na taon. Yun, nagpunta ako sa embassy. Ang kontrata mo ba, 6 na taon? 3 taon lang, pero ipatapos nilang 6 na taon. Ano nangyari? Ang embassy tumawag sa amo ko. Tapos, Hinatid ako nila. so hinatid ka rin ng amo mo. Okay na. Hindi ako bigyan ng exit sa amo ko, yun lang. Pero ang sweldo mo, Kuha ko ang sweldo for exit, hindi ako binigyan ng exit. so hinatid ka ng amo mo sa embassy, pero hindi ka binigyan ng exit visa. Sino nag-asikaso? Taga-uwa. Kasalukuyan pong nasa OWA si Christy at naghihintay ng tulong pinansyal para makabalik sa kanilang probinsya. Kagaya ni Mary Rose, isa ring undocumented OFW si Christy. Salamat sa iyo, Christy. Salamat po, Ate Marisa. Si Rosemary po ay 27 years old at tubong Abra. Maswerte si Rosemary at mabait ang kanyang naging amo. Kaya kahit undocumented siya, ay naging maayos ang kalagayan niya sa Syria. Kaya lang, dahil sa sobrang gusto at mahal siya ng kanyang amo, ayaw siyang pauwiin dito kahit nagkakagulo na sa Syria at overstaying na siya. Rosemary, bakit hindi mo pinaayos ang papeles mo sa amo mo para hindi ka naging overstaying? Kasi nakiusap po sila, ma'am, na mag-stay muna ako ng 6 na buwan. Saka ako pauwi. So, yun, pumayag ako. Rosemary, bakit ka pumayag? Kasi kinausap ko po naman ang embassy. Sabi naman po na gagawin ang papers. So, pumayag na lang ako. Balak mo pa bang bumalik pagkatapos ng giyera? Hindi na po. Gusto ng amo ko, kukunin po nila ako pero sa Europe daw po. Hindi ko lang alam kung totoo. Salamat sa iyo, Rosemary. Salamat, Ate Marisa. Sa mga may mga kabag-anak po o kakilala na hanggang ngayon ay nasa Syria, makipag-ugnayan po tayo sa tanggapan ng OWA, Department of Foreign Affairs at sa ating embahada sa Syria. Magbabalik po ang Buhay OFW. I told to myself na, sige, I help my parents first before I pursue what I want. Mag-I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, mag-I-remit. Nais kong imbitahan kayo, inyong mga pamilya, kamag-anak at kabarkada na sumakay sa amin dito sa To Go Travel upang madiskubre ang pinakamasayang at pinakamurang paraan ng paglalakbay dito sa ating pinakamagandang Pilipinas.
Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. At ang launching nito ay magaganap sa October 15 and 16 sa Glorieta Activity Center. May pagkakataon kayong ma-feature ang inyong kwento sa abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 22, 2013 sa Quezon City Circle. Kita-kita tayo doon! Ang OFW in Focus ay hatid sa inyo ng iRemit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. ICCT Colleges, a global Pinoy distinction. Fukoidan Slimming Rejuvenation and Wellness Center. To Go Travel. A Fukoidan capsule. Look young, live longer. A gift of health from the sea. Pangarap ni Regina ang maging abogada, pero noong nagkaroon ng problema sa pinansyal ang kanyang pamilya, napilitan siyang talikuran ang sariling ambisyon para makatulong sa kanyang magulang. Minsan nangarap si Regina na maging abogada. Honestly po, hindi po ako massage therapist. I graduated AB Political Science. Sana po, passion ko po talaga magdiretso sa law, and then suddenly, because yung business sa Philippines is getting harder. So, I help my parents po para itindig po yung business namin. So, my family friend po kami na nagbabarko na, and then they encouraged me to go to the ship. So, I told to myself na, sige, I help my parents first before I pursue what I want. So, ito na po siya, natindig ko na po yung business, and there's no regret naman po. Dahil sa may sariling negosyo ang kanilang pamilya, hindi naman sumagi sa kanyang isipan na mag-a-apply siya sa ibang kumpanya para makapagtrabaho. Know-how, wala po talaga. True, lang po, lakas po ng loob, determination for my family. Sa ngayon, naisalba na niya ang negosyo nilang wholesale and retail sa Nagcarlan, Laguna at nakapagpundar na rin siya para sa sarili. Lupa po. Yan. And then now, yung son ko, everything, kung ano man po yung needs niya, and then also yung sarili ko. Hindi ko naman po nakakalimutan na bigyan din ng luho yung sarili ko kasi kagaya po namin na nagbabarko, wala naman pong ibang magluluok after sa sarili mo kundi ikaw lang. Hindi nagpatalo si Regina sa lungkot at hirap sa pagbabarko. Masaya naman po. Happy naman po. Ina-enjoy ko naman po yung every single day na nandun po ako. Party po. Siyempre po, yung after ng hirap sa trabaho, and then after na, halimbawa, may break time, sama-sama kayo, and then tawanan, kwentuhan ng buhay-buhay, and then advise each other, and then pagdating ng gabi, party, yun na yung time mo para ma-release yung stress sa trabaho. And then, of course, going to gift shop, shopping. Pero hindi rin naman nakikita ni Regina na magtatagal pa siya sa pagbabarko. Kung ako po yung tatay, I want 2 sakay na lang po kasi I want to reach 7 years old of my son and then I want to stop. Pero sa sarili ko po, kasi nga, ito nga po yung pinaka-kauna-unahang kong trabaho. Gusto ko po hanggat kaya ko pa kasi minsan lang yung opportunity kumatok sa buhay mo. And then there are lots na naghahanap ng work and then wala. And then ako, ito na, konting sipag at tiyaga, andyan na siya, then grab ko na po.
Ano po, i-manage na po yung business namin kasi po matanda na rin po yung parents ko, hindi na rin po nila kaya na laging full-time dun sa business. So, ako naman po ngayon, it's my chance. Hindi pa rin nakakalimutan ni Regina ang pangarap niyang maging isang abogada. Yun po talaga yung pinaka-gusto ko. Sabi ko nga po sa sarili ko, hanggat nandyan yung business namin and then yung anak ko medyo malaki na, basta makakita lang ako ng opportunity, itutuloy ko po yun. Kasi ang pag-aabogasya naman po, hindi naman po bata ka. It's much better na you gain experience para the way you reason out is more matured than only on books. Yun ang maganda kapag nasa NIAC ako kasi they were the ones who gave the updates kung ano yung mga new policy. Ang serbisyong OFW ay hatid sa inyo ng Veterans Bank. Sa Veterans Bank, meron kaming 5-year long-term products. Kasama dito yung Maxi Return Time Deposit and Advantage Plus Time Deposit. Yung Maxi Return Time Deposit, nag-o-offer kami ng mataas na interest rate to our depositors. 5.5% ang interest rate namin with monthly compounding of interest. For individual depositors, withholding tax-free siya. Tsaka yung bank, willing i-waive yung documentary stamp tax provided yung 5-year term ay matapos. Ang minimum deposit is 100,000 pesos. So, meron din kaming free insurance incentive, accidental insurance incentive. Nagko-consisto of accidental death or loss of life due to accident, daily in-hospital income benefit, and cash assistance benefit. So, yung pangalawa naman naming product is the Advantage Plus Time Deposit. Pareho rin siya sa Maxi Return, meron din mataas na interest rate, 5.5%, pero may monthly crediting of interest income sa depositor savings or current account. So, itong interest income, pwede siyang i-withdraw anytime once na-credit na siya. Meron ding free accident insurance incentive to, katulad ng Maxi Return, inclusive siya of accidental death, daily in-hospital income benefit, and cash assistance benefit. Pareho sa Maxi Return, ang minimum deposit is 100,000. Ang serbisyong OFW ay inihatid sa inyo ng Veterans Bank. Naging matagumpay ang 17th National Convention and Exhibit ng National Real Estate Association at ng Housing and Urban Development Coordinating Council. Ang nasabing kaganapan ay dinaluhan ng ating butihing senador na si Honorable Aquilino Coco Pimentel Jr. na siyang nanguna sa formal na pagbubukas ng exhibit. Kasama ang ating Deputy Secretary General ng HADSI, Wendell Avisado, at ang ating Vice President at COO ng Ayala Malls Group na si Rowena Tumeldan. Ang pinakamamahal natin na Chairman Emeritus ng NREA na si Kapepe Manalad, ang Chairman of the Board ng NREA na si kapatid Alejandro Manyalak, ang Executive Vice President and Trade Exhibit Chair na si kapatid Benigno Cabrieto Jr. at ang inyo pong lingkod bilang National President ng NREA. I hope that you will find what housing units that you will need and that housing project developers as well as industries are into housing will find the buyers that we are looking for. Mga kaibigan, ang ating panauhin ngayon ay naghintay ako ng matagal para maisama ko dito sapagkat meron tayong special number. Pagkayari ng kanyang kalumpati bilang guest speaker ay sa kauna-unahang pagkakataon magkakaroon tayo ng otang-ota na yung tao nito sa akin. Otak. Senator Coco Pimentel. I'm glad that I have seen the NREA grow over the years. And as mentioned by Kapepe, because of the new local government code, kaya niya naisipan itong Real Estate Association called NREA. And I'm glad, just like the code, slowly but surely, the NREA has shown itself to be successful. The same story with the local government code. Dahan-dahan po, we have seen some towns and municipalities grow and benefit
from the local, the decentralization of the local government. Slowly but surely, dahan-dahan. So I'd like to congratulate the moving spirit behind Enria. Ang 17th National Convention and Exhibit na may temang Philippine Real Estate and Local Governance ay ang taunang programa ng Enria at HADC bilang suporta sa layunin ng ating pamahalaan na maayos na pabahay sa bawat isang Pilipino. The National Real Estate Association Plaque of Appreciation presented to Honorable Aquilino Coco Pimentel III, Senator of the Philippines, Enria founding member. In sincere appreciation of your invaluable presence as guest of honor and speaker, Housing and Urban Development Coordinating Council Trade Exhibit on September 4, Glorieta Activity Center in Makati City. Signed, Marisa Del Mar, National President. Congratulations and thank you very much. Our Senator, don't forget, Senator Coco Pimentel. Our plaque of appreciation given to Yusek Cecilia S. Alba, SecGen HADC, represented by our ASEC Wendell Avisado. Plaque of appreciation presented to Ms. Rowena M. Tumildan, Vice President and COO, Ayala Malls Group, Ayala Land. Siyempre, pag malakas sa Ayala, malakas sa Enria. Thank you very much! Experience is the best teacher. Tunay na ang mga pinagdadaanan natin ang pinaka-epektibong aral na matututunan natin sa ating buhay. Inaanyayahan namin ang lahat ng mga OFW kasama ang kanilang pamilya para lumahok sa buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World. Ibahagi ang inyong kwentong OFW na kapupulutan ng aral at inspirasyon ng ating mga kababayan. Magbigay aral, magsilbing inspirasyon. Join Buhay OFW Mr. and Miss Citizens of the World and make a difference in other people's lives. Ang serbisyong OFW ay hatid sa inyo ng MegaWorld International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy. Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Environment Solutions Flood Barriers, Flood Protection, and Flood Management. EGI, E-Ganzon Incorporated. General Building and Engineering Construction Company, Poshum Global, The Green Company, Eco-Friendly Steel Frames. Kumusta kapatid Jenny? How are you? Eto, mabuti naman, Ate Marisa. Okay naman. Ngayon, Jenny, kumustahin kita. Ano ba nangyari sa'yo nung nag-apply ka sa California? Oo, ito nung nag-apply ako for California kasi nung NCLEX, there was a certain changes sa requirements nung California Board of Nursing. Ni-require nila lahat ng applicants na magkaroon ng Social Security number, which is very impossible for us na mga nandito sa Philippines or wala doon sa California kasi
magkakaroon ka lang ng SS number if you were living na sa California. Okay, so liliwanagin natin, magkakaroon ka lang ng Social Security number if you're living there na in California, nakatira ka na doon, or kung nagtatrabaho ka na, ganun ba yun? That's right. Okay, so being applicant dito sa Pilipinas, imposible talaga yon. Kailan lang ginawa ito? Kailan pinalabas tong bagong patakaran na to? Bali kasi, I'm not familiar kung kailan lumabas yung law na yon. Pero kasi nung nag-apply ako sa NCLEX, sa NIAC actually, for my NCLEX, ipinasa lahat ng documents. Wala pa yon. I'm not sure kung meron yon. Siguro wala pa naman Wala yun. pa. Bali, after that, nung naipasa lahat ng documents, na yung mga... Sumagot sila? Sumagot sila. Binalik lahat nila yung papers ko, and then they said, they require me to have SS number since wala naman ako noon. So, kapatid Jenny, hindi naman ibig sabihin na dininay ka, kundi binalik nila yung mga papeles mo dahil kulang ka ng Social Security number. So, nakarating ka sa NIAC at nakausap mo si Dr. LB Akman o itong ating processing manager na si kapatid Irish. Ano ang ginawa nilang, ano ang maitutulong ng NIAC sa'yo? Yun ang maganda kapag nasa NIAC ako kasi they were the ones who gave me updates kung ano yung mga new policy. They emailed me na stating my documents were returned. And then after that, binigyan nila ako ng money back guarantee since hindi na process. Nako, ang bait-bait talaga ni Dr. LB. Yan yung sinasabing money back guarantee kung sakasakaling nagkaroon ng problema along the way. But definitely, they can find another state for you if ever. Anong sabi ngayon nila sa'yo? They advised me na if I still want to have my NCLEX, I should apply for another state. Yes. Tama yun. And then I chose the Illinois. And then after that, nung napili ko na Illinois, binigyan nila ako ng mga requirements na kung ano yung mga dapat ko i-submit for NCLEX exam. Ayun. So ngayon, nasa sa Illinois na ngayon yung application form mo or on process pa? On process pa. On process pa. So, hindi ka na kailangan mag-refund kasi inaayos na nila to another state. How much na ba nabayaran mo sa NIAC? Actually, kasi nasa eligibility process pa lang ako. Although may charges na minimal lang ang charges ng NIAC sa akin, kaya very convenient pa rin na ipagpatuloy ko yung That's nice. Nako, kung gano'n na maganda naman pala naging istorya mo, nagkaroon ng hassle, pero inaayos naman pala ng NIAC. So, yan po mga kapatid, syempre narinig po natin ang istorya po ng ating kapatid Jenny, na kung may konting problema, sumangguni po kayo sa NIAC at siyak natutulungan kayo. So, ngayon naman, okay na, smooth sailing na. Okay. Thank you very much, kapatid Jenny, sa pag-share mo ng iyong experience dito sa NIAC. Of course, sa Buhay OFW. Ngayon po, mga kapatid, magbabalik po ang Buhay OFW. Pag nag-work sila abroad. So, it's really advantageous on their part. The people behind Southville International School and Colleges work really hard and smart to make Southville be on a par with the best educational institutions in the world. And we want to share our unique programs to as many people as we can. So I invite all of you to visit us either here in our campus in Las Piñas City or on the net so that you can learn more about us. And we hope that we can be your partners in developing your children to become leaders and movers of society. Mag-I-remit, I-remit, may ngiti sa bawat padala. I-remit, mag-I-remit. Join the search for the very first Mr. and Miss Citizens of the World and win fabulous prizes. Ito po ay handog ng Buhay OFW Foundation para sa ating mga natatanging OFWs. At ang launching nito ay magaganap sa October 15 and 16 sa Glorieta Activity Center. May pagkakataon kayong ma-feature ang inyong kwento sa abroad. Kaya mga ate at kuya, join na kayo! May mga monthly winners at ang Coronation Night ay magaganap sa March 22, 2013 sa Quezon City Circle. Kita-kita tayo doon!
Ang trabaho abroad sigurado ay hatid sa inyo ng San Miguel Corporation. iRemit Global Remittances. May ngiti sa bawat padala. West Insula Condominium. Beauty and intelligence. Dare to compare. More than just a trophy. It's a jewel. Drive it. EIFS Systems. As green as it gets. A Fucoidan capsule. Look young. Live longer. A gift of health from the sea. Investment opportunities para sa OFW hatid ng Mega World International. See life with fresh new eyes. See how everyday comes alive. Kung saan napakaganda ng buhay, kung saan lahat ay full bloom. SunTrust Treetop Villas. Ito ay isang condominium development na handog ng Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng overseas Pinoy. Ang SunTrust Treetop Villas ay isang nature in the city property na walang katulad. 40% ng community ay dedicated to gardens, open spaces, and play amenities. 3 residential clusters host condo units na may 2 bedroom at ang mga view dito, treetops syempre. Ang amenity areas ng SunTrust Treetop Villas ay family-friendly, kaya alam mong maraming opportuniting mag-bonding with your loved ones. Sa ground level mo makikita ang swimming pool, clubhouse, and function areas for parties. At sa second level naman, matatagpuan ang landscape seating areas at children's playground. Dahil ang SunTrust Treetop Villas ay located in the middle of Mandaluyong, you don't need to rush sa iyong pupuntahan kahit pa sa Makati. At dahil malapit ka sa Makati-Mandaluyong Bridge, less stress talaga. Interesado ka ba sa lifestyle na bigay ng Mega World International sa SunTrust Treetop Villas? Tawag na! Contact the Mega World International office in your territory. Para sa mga OFW na bibisita naman sa Pilipinas, please call the following local numbers. Or kung ikaw naman ay online, visit www.megaworldinternational.com. Pag nag-aaral ka ng bookkeeping, mas malaki ang tsansa mo para makapag-abroad dahil marami na rin mga international companies ang naghahanap ng mga Pinoy bookkeepers. Kapansin-pansin na maraming kumpanya sa Middle East ang naghahanap ng mga bookkeepers. Bookkeeping is a combination of accountancy and secretarial courses. They are merged into one. Kasi during our time, di ba, pag sinabi mo secretarial course, they only involve front office and more on personality development. So they only end up, you know, as receptionists and yun, mga and the like. Pero sa ngayon kasi, since they are merged, so they can also work. Pag nag-bookkeeping ka, you can also work as a bookkeeper. Okay? Hindi ka lang basta nasa reception or something like that. You can be an assistant to an accountant. Ayon kay Ms. Arlene Empalmado, ang demand sa bookkeeping abroad ay maikukumpara sa demand sa mga Pinoy nurses noong araw. Well, they are really in demand right now. Kaya kung mapapansin mo, ang dami din nagsusulputan na schools wherein they offer the bookkeeping course. Okay? So, masyado siyang in demand in countries like Canada, the Middle East, and Singapore. So, just to name a few. So, sobra siyang in demand. Kasi kung tutuusin, like the nursing course before, di ba, sobra siyang in demand, parang gano'n na rin ang nangyayari sa sa bookkeeping. Sa ngayon, they are also in demand in the United States, in Europe as well. Pero the 3 main countries that I have mentioned, doon talaga sila ngayon pasok. Like, in Middle East, like Abu Dhabi, Dubai, ayun. Ang pag-aaral ng bookkeeping sa Great Ways Technical Institute ay tumatagal ng 292 hours
plus 300 hours para sa on-the-job training. Mas maganda kung may assessment sila from TESDA. That is also equivalent to having a board exam. So if they are a passer of bookkeeping NC3, so yun, mas maganda kasi mas malaki yung chance nila to work abroad. Sulit naman daw ang mga oras na ginugol mo sa pag-aaral ng bookkeeping kapag ikaw ay nakapagtrabaho na sa ibang bansa. The financial rewards is really rewarding. Oo. Kasi kung tutuusin, hindi yung kikitain mo dito, medyo syempre nadodoble, minsan natitriple pa pag nag-work sila abroad. So it's really advantageous on their part. Narito ang mga requirements para sa mga interesadong mag-aral ng bookkeeping. If they are new grads ng high school, if they're newly grads, so they only need their Form 137 or 138, their good moral, yun. And kung transferin naman sila dito sa school namin, they only need their honorable dismissal and yung copy of grades or their TOR. And if they do have 1,000, they're already enrolled. So once na nakapagbigay sila ng mga requirements nila as well as the 1,000, and then they can be enrolled. And then the following tuition fees may apply. Sa susunod na Sabado po ay matutunghayan po natin ang kwento ng isang OFW na ngayon ay isa ng matagumpay sa katauhan ni kapatid Lito Soriano. Bibigyan rin po tayo ng mga work-related health tips tungkol sa pangangalaga ng ating kalusugan mula kay Dr. Edwin Mercado. Kilalanin natin na maituturing nating isa sa mga women warriors natin, si Risa Hontiveros. Lahat po sila at marami pang impormasyon ang handog sa inyo sa susunod na Buhay OFW. Ang Buhay OFW po ay patuloy na maghahatid sa inyo ng mga kwento at impormasyon patungkol sa ating mga modern day heroes. Kung kayo po ay may nais ibahagi sa ating mga kababayan o may nais hihingi ng tulong, huwag pong magatubiling sumulat o tumawag sa aming tanggapan. Ako po ang inyong kapatid na handang maglingkod, Ate Marisa Dalmar, kakampi, kaibigan at kapatid ng mga manggagawang Pilipino sa buong mundo. Ito ang Buhay OFW. Ang Buhay OFW ay inihatid sa inyo ng San Miguel Corporation, Mega World International, ang property one-stop shop at housing supermarket ng Overseas Pinoy, iRemit, Global Remittances, may ngiti sa bawat padala, Veterans Bank, empowering today's Filipino heroes. Drive It wall cladding system, as green as it gets. South Insula Condominium, beauty and intelligence. Dare to compare, because the real home is beautiful inside and out. Southville International School and Colleges. To go travel.